Heto na, mga DDS, just now breaking news. Hala, Kamara impeachment versus VP Sara Duterte issues updates. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy Ayan, TV. Balitang Pinoy TV. Ayan, syempre supportahan natin yan, Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayt. Ako po, dami po nating pag-uusapan ngayong araw na ito. Pag-uusapan. Ayon, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Banat Bay. Syempre, suportahan natin ang channel ni Sir Banat Bay. Pakibisita mga katunay at syempre huwag niyong kalimutang mag-subscribe kay Banat Bay. Suportahan natin yan. At lalong-lalo na syempre ang Banateros. Ipagpatuloy natin. Usapan po natin mga kalukuhan po ng gobyernong ito. Grabe talaga ang kapalpakan ng gobyernong ito. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit sabi nga nung isang AI sa tingin mo ba, diktador? Sabi nung isang AI, sabi niya, sa tingin mo ba, diktador? Si Marcos? Ang sagot nung babae doon sa AI, hindi, sa tingin ko hindi siya diktador, siya po ay adiktador. Ay nako, grabe yung AI yan. Ganun? Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman Ayan. pwede mag-subscribe na po Ayan, kayo syempre, kasi subscribe sa mga kayo kay nanonood, Banat Bay. 52% hindi nakasubscribe. Ayun. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, Yes. baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Yes. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Pakinggan po natin kung anong nangyayari dito sa pandemya, sorry. Impeachment. Ayan. Pakinggan Usapang natin impeachment kasi pa rin alam mo, tayo. meron na namang nilabas na kalokohan itong Ano yun? Kamara Pero bago yan, pakinggan muna natin yung itong tamang tagapagsalita. Ha? Ito, pakinggan natin ha. Disrespectful litigants o walang galang na litigante. Ito ang tawag ni Atty. Reggie Tongol, tagapagsalita ng impeachment court sa mga kumukwestiyon sa naturang korte na aniyay layon ay manira lang ng puri imbis na idulog ang kanilang reklamo sa Yun. tamang sanggunian. Paliwanag ng abogado, sino mang litigator na magaling sa kanyang propesyon ay nalalaman na madali at mabilis ang magain ng mosyon. Partikular na dito ang motion for clarification, manifestation, Ayun. pagsunod at formal na entry of appearance. Ngunit 7 araw matapos mag-convene ang impeachment court, wala pa rin anyang naghahain ng mga nabanggit sa korte. Kung ang goal anya nila ay mapabilis ang pag-usad ng kaso, dapat sila mismo ay tumalima rin at hihain ang dapat ihain kaysa ginugugulang oras sa pag-atake sa korte. Yon, di ba? Ay nako. Ito yung isang bagay na hindi natin maintindihan Kasi this is a court process. Ang nangyayari ngayon, trial na po yan. Parte na po ng trial. So halimbawa, may inutos sa iyo ang korte. Kung gusto mo talaga mapabilis ang impeachment, kung gusto mo talaga mapabilis ang proseso during the hearing o during the trial of this particular case, sagot ka kagad. 'Di ba? Hindi yung ang tagal-tagal mo bago sumagot. Bakit hindi ka sumagot? 'Di ba wala naman pong kasi ang sinasabi ng Kamara, lalong particular na ito si Chua, sabi niya, inaantay namin sumagot ang Vice President tungkol doon sa ipinadala ng Senado sa kanila, then doon namin ibibase if magfa-file kami ng motion doon sa amin o whatsoever. Alam mo, wala namang kinaugnayan o yung argumento o yung pleading ng Vice President, Office of the Vice President, o yung pagsagot nila sa Senado doon sa tinatanong sa inyo ng Senado. Walang kinaugnayan yun. Dahil yung tanong na Senado sa inyo, nais nyo pa ba magpatuloy yung prosecution, yung from the 19, syempre lilipat na sa 20, sasagot lang naman kayo ng yes or no. Ang dali-dali nun. Pangalawa, yung tanong na ito ba ay dumaan, i-certify nyo na dumaan talaga ito sa tamang proseso at hindi kayo tumalon. Hindi nyo naman kailangan tanungin o alamin ang argumento ng Vice President
'Di ba? Para sagutin lang na dumaan ito. Bakit? So parang ang hinihintay nila yung ng Vice President. No, yung salita o galaw ng Vice President kung ano ba talaga. Parang ang nangyayari, parang naghihintayan. So kung gusto talaga nilang mapabilis, yan, yung sa camera, kung gusto nilang mapabilis, ayan, binibigyan naman sila ng pagkakataon. 'Di ba? Kumbaga, yung mga tanong sa kanila, kung sakaling may tanungin, dapat sagutin agad. Kumbaga, hindi yung magtatanong sa kanila, pero may hinihintay pa sila na dapat sumagot na iba. Gaya nito kay VP Sara. Tama nga naman. 'Di ba? Tsaka kayo naman talaga yung nagpipilit na tungkol dyan sa impeachment ni VP Sara. Kaya wag na natin muna idama yung mga taong bayan. Kasi yung taong bayan, hindi naman nagpipilit o nagsasalita ng impeachment kay VP Sara. Hindi nga pinag-uusapan sa kanto yung impeachment ni VP Sara. Ang naririnig natin sa usapang kanto nagagalit sila dahil bakit puro impeachment na lang ang iniintindi. Halos hindi na maintindi yung problema ng bayan. 'Di ba? Ngayon, kung gustong-gusto nyo talagang mapadali, kung ano yung tinatanong, 'di ba, dapat sagutin agad. Yun naman ang sinasabi dito. Kumbaga, wag nyo nang hintayin kung ano man ang ni VP Sara, 'di ba? Hindi nyo na lang sagutin. Yun lang. Ang tagal-tagal nyo, tapos putak kayo ng putak sa putang inang mga bayarang media. Ha? At ayaw nyong sagutin na lang ng diretso. Kumbaga, parang pinapahaba pa yung Sila yung parang ang nangyayari, parang kayo po yung nagpapatagal. 'Di ba? Sinasabi nyo, ang tagal-tagal naman yung impeachment na yan. Laging binibiti ng Senado, laging ginaganyan. Nasisisi yung Senado. Samantalang yung Senado, ibinibigay na yung pagkakataon sa kanila para na yung impeachment na yan, para matapos na nga yan. 'Di ba? Kaso nga lang talagang dinadaan nila sa mahaba. Mahaba pang Cheche Boreche, Cheche Boraktay, 'di ba? Puro mga ganun pa. Kumbaga, kapag tinanong, sagot agad. Ano ba, gusto niyo ba ituloy ito? Sagot. Oo, hindi. Yun lang naman yun. Kung may mga tanong pa, oo, hindi. Yun lang naman yun. Dapat sinasagot nyo agad. Tapos magre-reklama kayo, ang tagal-tagal naman ng Ayun, impeachment. yung sinasabi natin. Bumabagsak ang ekonomiya dahil sa impeachment. Ay nako yung tungkol doon sa ekonomiya, bumabagsak ang ekonomiya. No, hindi naman dahil kay VP Sara yan Yung impeachment na yan talaga is ito, uulitin ko, hindi naman to gusto ng taong bayan. Although may mga ibang taong bayan daw na gusto na ma-impeach si VP Sara, pero nakikita naman natin kung iilan lang ang bilang nila. 'Di ba? Hindi pa nga natin alam kung taos-puso yung sinasabi nilang gusto nilang ma-impeach si VP Sara. 'Di ba? Kumbaga question mark pa 'yon. 'Di ba? Kaya hindi naman hindi para sa akin hindi bumabagsak ang ekonomiya dahil kay VP Sara, dahil puro siya lang ang iniintindi. 'Di ba? Dahil si VP Sara nga nakatahimik lang yan. Kumbaga, kayo lang naman ang gusto kong matanggal sa posisyon. 'Di ba? Halos nga yung mga nagsasampa ng impeachment kay VP Sara, hindi na nila maasikaso yung mga dapat nilang asikasuhin. Yung mga nasasakupan nila, hindi na din nila maasikaso. Baka hindi na nga nila matanong kung ano yung problema ng mga nasasakupan nila may problema ba kayo dyan? Ano ba nangyayari ngayon dito sa lugar natin? No? Kinamusta nyo na ba sila? Hindi Ang nangyayari, puro VP Sara, impeachment. Tatay Digong, VP Sara, impeachment. VP Sara, impeachment. VP Sara, puro ganun lang. No? Baka hanggang dumating ang 2028, puro VP Sara impeachment, VP Sara impeachment. 'Di ba? Kaya huwag kayong magtataka kung bakit bumabagsak ng ganyan yung ekonomiya natin dahil hindi nyo natatanong at hindi nyo na nakikita ang tunay na problema ng bansa natin. 'Di ba? Yung mga taong umaasa sa inyo nung kumakandidato kayo, no, na manalo para kumakandidato kayo ng eleksyon, nabura na yung mga pangako nyo. Kumbaga, nanalo kayo para kay VP Sara, para matanggal siya sa pwesto, parang ganun ang nangyayari. Kaya talagang magkakaganyan. Kaya ito yung impeachment na yan, huwag natin isisi kay VP Sara kung umaano man ang ekonomiya natin, nagkakaproblema yung bansa natin at hindi napapansin kung ano yung hinaing ng mga tao talaga.
Alam mo, Yuse Claire Castro, kausapin mo yung mga congressman. Yun. Anyway, pakialamera ka naman din eh. Pakialaman mo yung mga congressman. Sabihin mo, sumagot na kayo na magsimula na to, na matanggal na sa posisyon yan. At Oo, ganoon, di ba? Kahit nga si VP Sara, simulan nyo na kung gusto nyo simulan. Di ba? Gusto niya rin namang, hindi naman siya nagtatago, hindi niya pinagtataguan yan. Handa niyang harapin yan kung ano magiging desisyon sa kanya. Di ba? Mas maganda nga yan para magkaalaman niya. Kumbaga si Attorney Claire, pwede rin sabihin niya na, tama yung sinabi ni Sir Banat Bay, na sabihin niya na ron. Di ba? O ano ba? Tutuloy niyo ba yan o hindi? Dami niyong arte, parang gano'n. Di ba? Dami niya tong etyo borrechos. O, isang tira na lang. Kung pagka, ano ba gusto niyo? O, ituloy ba? O, pag ayaw. Pag gusto. Ganun lang yan. Para magsimula na yan. No? Pero para sa amin, mas maganda, wag na lang eh. 'Di ba? Pero wala naman kami magagawa. Sila yung may gusto niyan. Di bahala sila sa buhay nila. Basta wag na lang sisisihin kung sino yung kung bakit pumapabor kay BP Sara yung pagkakataon. Wag na lang sisisihin 'yon. At yan sa amo namin. Ganun diretso nyo na lang. Ang dami nyong hanas eh. Di ba? Ang dami nyo sinasabi pa na, okay, so ganito. Di ba? Ayon naman kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, komplikado ang utos ng impeachment court na pagbabalik ng articles of impeachment sa House of Representatives. Ba't ba daldal pa ng daldal to? Di na to kasali. Ewan ko alam, daldal ng daldal to, hindi nakasali to sa eksena. Wala ka na eh. Sa 20th Congress na yan eh. Hindi ka nakasali, talo ka na eh. Baka daw makahabol pa kahit papaano. Alam ko na kung ba't siya dumadaldal. Hindi kaya ito napag-utusan ni Marcos? Uy, yung asawa mo, inapoint ko ha. Ikaw na bahala sa akin dyan. Hindi kaya? Hindi kaya po? Devs. Sa mata nila, for sure, hindi unconstitutional yung ginagawa nila. Kung ngayon, binalik na namin para sagutin kami na, syempre, hindi unconstitutional sa mata namin when we made it. So, it really caused unnecessary delay. It introduced a maneuver, a detour na hindi na kailangan gawin. It introduced legal concepts na not so clear ang meaning. When number one, we could have just assumed it. And then number two, we could just have asked them simply without returning. Gayunman, naniniwala pa rin si Senador Pimentel na dapat sagutin ng Kamara ang kahilingan ng impeachment court. I hope the House of Representatives, being a party to the case, sila nga ang nag-initiate nitong kasong ito, they should try their best to comply with the order of the Senate Impeachment Court. Yun talaga ang dapat dun eh. Sumagot itong impeachment court eh. Itong mga senador sa impeachment court. Kasi ang tagal-tagal na naman po niyan. Bakit ba? Hindi ko maintindihan. Ano bang napakahirap doon sagutin na isi-certify mo lang naman. Yung ginawa namin, okay yun. Yung ginawa namin, tama yun. Na constitutional yun. Walang problema doon. Alam mo kung ba't ang tagal sumagot? Gusto nyo malaman? Tanong nyo yung mga asawa ninyo. Hindi, walang biro. Tanongin nyo yung mga asawa nyo. Pag ang tagal sumagot ng asawa ninyo, pag tinanong nyo, saan ka galing? Kahina-hinala na yun. Pag ang daming Kasi kung talagang walang sagot agad yun eh. Di ba? isip, ang daming alibay pa, ganun-ganon. Alam mo na. Mahatik na. Tama, mali. Pag tinanong yung asawa mo, bakit amoy shampoo ka? Tapos di makasagot. Nadulas ako sa sabon eh. Ka lang naman papunta at pauwi galing opisina. Tapos amoy Dapat shampoo pa naarawan rin. ka, ba't amoy shampoo yung buhok mo? Ano kasi, alam mo yung malamig, no? yung Watson. Oy, Watson, baka naman. Meron kasi silang discount ng mga shampoo. Buy one, take one na shampoo. So, ginawa ko, tines ko doon. Bumili ako ng mineral water, tapos nag-shampoo ako sa loob ng Watson. Mga katwirang imposible, no? Yung tipong baka makakalusot. Tapos binanlawan ko doon. Pag alam mo nagsisinungaling, ang tagal sumagot eh. Ang daming paligoy-ligoy di ba? Tama. Alam mo yan. Kaya Kumbaga parang nag-iisip siya ng isasagot niya.
Yung camera, malalaman mo talaga na bakit ganyan sumagot. Oh, eto papakita ko sa inyo. Eto yung palusot. Eto. Maganda to. Sabi ko sa inyo, matatawa kayo sa palusot ni Chua tsaka yung kasama niyang babae dyan. No. And it was actually talking about the problem in the House, wherein obviously there were 3 previous Yes. impeachment complaints. Again, balikan po natin. One, December 2. The next one, December 4. The third one, December 19. That you did not act on. You Ayun acted na, on. tinatanong binigay yung mga date, bakit hindi sila kumilos nung mga panahon na yun? The fourth impeachment complaint, which was filed February 5, Doon lang sila roughly 2 kumilos months sa court. after the first impeachment complaint. So could that be the reason for the certification that you did not violate the 1-year ban? Because apparently it says in the House rules that the impeachment complaint should be immediately Yes. forwarded to the Yeah. Speaker of the House and calendar. Immediately. Actually, Ms. Pinky, it's good that we can explain what Naks happened. naman, kala mo talagang tuwan-tuwa si ate. It is good na ma-explain namin. Pero ipapakita natin yung explanation nila kung nasa hulog o wala, tingnan natin. In the House. And, well, first, I can assure you that it was above board. Everything was above board. So, the first impeachment complaint was filed on December 2. And under the Constitution, we have 10 session days within which to include it in the order of business. So, all of the first 3 impeachment complaints were included in the order of business on February 5, which is the 10th session day. Even yung December 2, Nagigets ninyo? Ganito palusot. So sinasabi ni Pinky Web, ano yun 4 yun So nagsimula nung December 2, blah blah blah. Pero inaksyonan nyo na February. Okay? Yun yung yung tanong. So dumaan yung first, dumaan yung second, Di pinansin. dumaan yung third, at fourth, tapos inaksyonan nyo yung fourth sa February. No, isipin nyo mabuti yun Ito sagot niya. yung 10th session day niya was Feb 5. Yes. So, ang sinasabi nitong babae na to, kasi ang nakasulat daw sa rules, 10 session days. And since December, maraming break, yung aabot daw yung session days na 10 ay February na. Ang binibilang hindi yung araw na pumapasok hindi yung araw-araw. Kasi siyempre, definitely, from December 2 to February, lagpas na 10 araw yon. Yung session day daw. So, kaya nila inaksyonan ng February pa kasi abot pa naman daw yon within the rules na 10 session day. Yan yung paliwanag niya. Kaya nga, idiniin pa ni Pinky Web. So, pati yung December 2, mula doon hanggang doon sa February ay 10 session day. Ang layo ng pagitan nung December 2 to February. So we are counting session days and Yes, not yes. calendar Because December days. 3 Yes. is session number 27. And December 5 and February Saklolo si Kuya. 5 is session number 37. At 36? 36 ba? Hindi nga nila alam. So, binibilang. So, tinan nyo gina-justify nitong maman to. Session days and Yes, not yes. calendar Because December days. 3 Yes. December is, 3? session number 27. So, sa 27, yun yung session na day. 27, yung December 3. And December 5 and February 5 is session number 37. So, 37 daw. Ay, mali. Sabi niya, mali yung kwenta ko. Gawin natin 26. 36? 36. 36. Para at least 9 I don't days. quite get that. But basically what you're telling me, pasok po yung 10, Pasok siya. Yes, pasok siya sa 10 session yung days. February 5. Yes. 10 Yung session. 2 months We're after. talking about session. Opo, I Months understand. ang layo 2 months after. Kasi marami ho kayong break, etc. Hindi ho ba? There are periods or And there are sorry, yung days. session days niya is Monday, Tuesday, Wednesday. Yes. Okay. There are some days when, because of what's calendared in the order of business, they have to merely suspend and not adjourn sessions. So, So, what's wrong with this argument? What's wrong with this argument?
this argument does not justify na dapat yung fourth impeachment case ang talakayin. Because we are talking about December 2. December 2. The first impeachment trial, pinasa ng December 2. So therefore, kung within the 10 days, pasok pa pala until February 5, dahil within 10 session days yun, bakit hindi yung first impeachment ang diniscuss? Yun, O yung pinasa? yun. O yung Oo. sinagmit? What happened? Mahina pa raw kasi yung first impeachment. Kumbaga hindi pa siya ganun kalakas. Kaya wag muna natin ipasa. To the first, second, and third impeachment. Bakit tumalong kayo sa fourth? Yun ang problema dun eh. Yun ang kini-question dun. They're trying to justify na tama lang naman yung oras. O sige, sabihin na natin tama yung lintik yung palusot. Pero bakit tumalon kayo sa fourth impeachment at hindi nyo dinaanan yung first, second, and third? Kasi remember, pag kinuha yung first, ipinasa ng kanilang secretary tapos ipinasa po sa kanilang secgen, sa kanilang speaker, hindi na pwedeng i-discuss pa yung pangalawa. Kasi may tinatawag na 1-year ban. So pag yan na-discuss tapos yan ang ginamit na article of impeachment, ipapasa na dapat sa Senado yun. Malamang sa malamang nahinaan sila doon sa first impeachment. Yun nga, yung sinasabi ko. Parang baka nahinaan sila doon sa first impeachment na yun. Kumbaga pinalakas muna nila ng pinalakas hanggang sa makarating na sa fourth. So pinili lang nila. Hindi pwede yun sa batas. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon, walang iba kundi si Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.